Ito si Beryl, isang tipikal na 50 anyos na lalaki na namumuhay sa tinatawag na Filipino Dream. May angking kakayahan at karanasan siya, pero sa kasamaang palad, wala siyang riz. Gayunpaman, siya pa rin ang tipo ng lalaki na pinapangarap ng mga dalagang kabataan. Maligayang pagdating sa kanyang mundo, kung saan ang edad ay numero lang at ang kanyang pagiging inosente ay bahagi ng kanyang pagkatao. Nagsisimula ang kwentong ito sa isang rural na baryo sa kabundukan, kung saan ang isang self-proclaimed na mapagkumbabang matandang lalaki na si Beryl Gardenant ay sinasanay ng isang mas matandang lalaki na kanyang ama. Sawang-sawa na ang matanda sa kakapractice ni Beryl ng kanyang kasanayan sa espada, kahit na siya na ang guro sa kanilang dojo. Pinapayo nitong mag-focus na lang siya sa ibang bagay gaya ng pag-aasawa, dahil wala pa itong apo na maalegan sa kanyang huling mga araw. Hindi pinapansin ni Beryl ang payo ng ama at tumuloy na lang sa dojo upang turuan ang kanyang mga estudyante. Ang dojo ni Beryl ay isang liblib na dojo na sa maraming henerasyon ay nagturo ng kasanayan sa espada. Sa dojo rin siya ipinanganak at simula pagkabata ay hinasa na niya ang kanyang galing gamit ang mga kahoy na espada. Maaaring sabihin ng iba na ang paulit-ulit na routine ng pagkain, pagsalag, at pag-ulit ay nakababagot, pero para kay Beryl, ito ay isang kasiyahan dahil naipapasa niya ang kanyang kaalaman sa mga batang masigasig matuto. Wala man siyang matitinding kasanayan, masaya siya bilang guro dahil ilan sa kanyang mga estudyante ay naging matagumpay sa buhay. Pag-uwi niya mula sa dojo tuwing hapon, muli siyang kinukulit ng ama na mag-asawa na. Para sa matanda, hindi naman kalakihang hiling ang makita ang kanyang mga apo bago siya maisekay. Lumapit si Beryl sa kanyang ina upang humingi ng suporta, pero imbes na kampihan siya, panig ito sa kanyang anak. Sabi ng ina, darating din ang panahon na makakahanap siya ng gusto niya. Pero nanay, 50 na yang anak nyo. Ang tanging makikita niyan ay mga babaeng menopausal na. Maliban na lang kung mahilig siya sa mga bata, at mas malala yun. Parang nausag yata, kasi ilang sandali pa ay dumating si Olucia Citrus, isang dalagang dating estudyante ni Beryl, at kumatok sa kanilang pintuan. Si Olucia ngayon ang commander ng Royal Knights ng Kaharian. Dahil produkto siya ng dojo ni Beryl, parehong ipinagmamalaki ni na Beryl at ng kanyang ama ang pagiging guro niya. Ang dahilan ng pagpunta ni Olucia ay para ipaalam sa dati niyang guro na siya na rin ay nagtuturo ng swordsmanship, at inirekomenda niya si Beryl bilang espesyal na instructor para sa mga knights, isang rekomendasyong inaprubahan ng Imperial Order. Hindi makapaniwala si Beryl sa kanyang narinig. Paano raw ang isang hamak na lalaking galing baryo ay bigla na lang makakakuha ng ganitong malaking oportunidad? Hindi niya pwedeng tanggihan ang alok dahil kung gagawin niya iyon, baka ituring ito ng kaharian bilang malaking kawalang galang at maaaring humantong sa parusang kamatayan. Bago pa man siya makapagdesisyon, ipinaalam ni Olucia na kailangan na niyang sumama ngayon din papuntang Royal Capital para talakayin pa ang mga detalye. Hinimok siya ng ama, sinabihan siyang sumakay na sa kabayo, maghanap ng asawang babalikang kasama ang magiging apo niya. Pabirong binanggit ng matanda na pwede na niyang pakasalan si Olucia, na ikinagalit ni Beryl dahil naniniwala siyang masyado silang malayo ng agwat ng edad para magkaroon ng romantikong ugnayan. Pero base sa pamumula ni Olucia, parang wala naman siyang problema roon. Wala siyang sinabi tungkol sa bagay na iyon at tahimik na lang sa natitirang bahagi ng usapan nila. Di nagtagal, magkasamang bumiyahe papunta sa capital si Beryl at ang kanyang dating estudyante. Si Beryl, na pala kwento, ay tinanong si Olucia tungkol sa espada niyang dala, ang wrench along ibinigay niya noong nagtapos ito sa dojo. Hindi naman niya ito tinatangi, dahil lahat ng nagtapos ay binibigyan niya ng espada, pero tila masyado lang na-attach si Olucia sa kanyang espada. Sa kabila nito, payo ni Beryl ay kumuha na siya ng mas magandang espada, dahil commander na siya ngayon. Ngunit si Olucia ay ayaw talagang palitan iyon. Sa huli, ipinahayag ni Olucia ang kanyang pananabik na ang isang maliit na town swordmaster ay sa wakas ay magpapasigla na sa mga tao sa Royal Capital. Si Beryl ay nananatiling lubos na walang kamalay-malay, iniisip ang sarili bilang isang ordinaryong lalaki at binaliwala si Alicia, iniisip na binobola lang siya nito. Patuloy si Olucia sa pagbibigay ng papuri sa kanyang master at biglang sinabi na gagawin niya ang lahat para maging karapat-dapat sa kanya, na hindi man lang narinig ni Beryl dahil masyado na siyang matanda. Sumagot lang siya ng, bakit? Dumating sila sa kabisera kung saan mag-isang nagpalipas ng gabi si Beryl sa isang hotel dahil masyado pang maaga. Kinaumagahan, nakilala niya si Olucia para sa kanyang opisyal na pagpapakilala sa mga kabalyero ng Liberian Order. Bilang komandante, tinipon ni Olucia ang lahat ng kabalyero at buong pagmamalaking ipinakilala si Beryl sa lahat, sinabing nasa ibang antas ito kumpara sa kanya. Ang mga puri, na totoo naman, ay medyo labis para kay Beryl,
pero excited pa rin siyang makatrabaho ang lahat at nangakong ibabahagi ang kanyang kaalaman sa kanila. Karamihan sa mga kabalyero ay pumalakpak at mukhang masaya sa pagkakaroon ng bagong instructor, ngunit may 2 tao sa kanila na hindi natuwa. Kalaunan, ipinaalam ni Olucia kay Beryl ang tungkol sa kanyang mga tungkulin, sinabing kailangan lang niyang pumunta sa kabisera 3 hanggang 4 na beses sa isang buwan para sanayin ang mga kabalyero, na bagay para sa kanya dahil makakapagturo pa rin siya sa sariling dojo. Habang nag-uusap sila, dumating si Kuryuni, isang kabalyero at estudyante rin ni Beryl, para batiin ang kanyang master. Sinabi ni Olucia na katulad ni Kuryuni, marami pang iba rito na sabik matuto mula sa kanya. Sa narinig, natuwa si Beryl at inisip na maswerte siya na matuturuan niyang muli ang dati niyang mga estudyante. Pagkatapos ng mahabang araw, umuwi si Beryl at nadatnan niyang dumalaw ang isa pa niyang dating estudyante, si Randreed, kasama ang kanyang asawa at bagong silang na anak. Tungkol naman sa matandang lalaki, hindi man lang siya tiningnan ni Beryl at agad na pinalayas, sinabihang bumalik na lang kapag may anak na siya tulad ni Randreed. Si Randreed ay dati ring adventurer at kamakailan lang nagretiro para manirahan sa nayon kasama ang asawa. Pero ang tanong ay, bakit siya dumalaw sa bahay ng matanda? Ibinunyag ng matanda kay Beryl na dahil sa pananatili nito sa kabisera, itinatalaga niya si Randreed bilang bagong master ng dojo, malinaw na ipinaalam na ang pananatili ni Beryl sa kabisera ay hindi na maiiwasan. Habang naglalakad sa mga kalsada ng Baltrain, ikinwento ni Master Beryl kay Olucia ang nangyari sa kanyang master na pinalayas siya. Humingi siya ng paumanhin sa paghatak kay Olucia sa paghahanap ng matitirhan pero hindi naman niya ito iniinda. Dahil kapos siya sa pera, umaasa siyang makakahanap sila ng abot kayang bahay pahingahan. Dahil bago siya sa lungsod, umaasa siyang matutulungan siya ni Olucia. Bigla siyang inalok ni Olucia na tumira sa kanyang bahay pero hindi ito ikinonsidera ni Beryl. Maya-maya, nagyaya si Olucia na mag-lunch sila. Pumayag naman si Beryl at inakalang parang date na rin ito. Habang naghahanap sila ng matitirhan, may nakasalubong si Olucia na kakilala niya. Kahit na si Olucia dapat ang nahihiya, si Beryl ang nakaramdam ng discomfort sa pag-iisip na siya ang dahilan kaya mababa ang tingin ng mga tao kay Olucia, na siyang commander ng mga kabalyero. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mapa. Paglingon ni Olucia, nakita niya si Lysandra at pinagsabihang huwag makialam. Binaliwala niya ang pulang buhok na may mabuting puso at naglakad palayo. Tumatak ito kay Lysandra bilang bastos kaya hinaranggan niya ang daraanan. Sa sandaling ito, si Lysandra ay lumingon kay Beryl. Gusto niyang malaman kung sino ang tinatawag ni Olucia na Master, at ibinaba ang mapa para ipakita ang kanyang mukha. Nang makita, agad nakilala ni Beryl ang plaka sa leeg nito at napagtanto niyang isa itong Black Rank adventurer. Sa nakakagulat na pangyayari, tinawag ni Lysandra si Beryl na Master. Nabigla si Beryl. Samantala, sinubukang ipaalala ni Lysandra ang panahong tinanggap siya ni Beryl 20 taon na ang nakalipas at tinuruan siyang humawak ng espada. Sa pagbanggit nito, naalala ni Beryl kung sino siya. Naalala niya kung gaano ito katikot noon matutong gumamit ng espada at natuwa siya sa laki ng progreso nito. Ibinunyag naman ni Lysandra na gusto sana niyang makipag-ugnayan kay Beryl noon pa pero hindi nagkaroon ng pagkakataon. Humingi siya ng tawad pero labis ang tuwa ni Beryl na makita siyang muli. Pagkatapos, gusto niyang malaman kung bakit kasama ni Beryl ang pathetic na si Olucia. Bago pa siya makasagot, sinabi ni Olucia na si Beryl ay hinirang bilang espesyal na instructor ng Liberian Order at naghahanap ng matitirhan. Nainis si Lysandra sa pagkawalang muwang ni Olucia na siyang tumutulong sa kanyang master. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at sa huli ay sabay nilang nahanap ang angkop na matitirhan para kay Master Beryl. Matapos makalipat, hiniling ni Beryl na umalis na sila at nagpaalam sila sa isa't isa. Habang papalayo sila, pinanood sila ni Beryl at napagtanto niyang ang sarap pala sa pakiramdam na inaalagaan siya ng kanyang dating mga estudyante. Kinabukasan sa Liberian Order, 2 estudyante ang nagduelo at isa sa kanila ang nakabasag ng espada ng kalaban, dahilan para ito'y sumuko. Pagkatapos nito, dumating si Olucia kasama si Master Beryl at inanunsyong siya ang magtuturo sa kanila ngayong araw. Bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, lumapit ang estudyanteng nanalo sa duelo kanina. Sinabi niya na kailangan ng sapat na lakas para maging instructor sa Liberian Order at hiniling kay Beryl na ipakita ang kanyang galing. Narinig ito ni Beryl at nagtanong kung sino ang mayabang na ito, at sinabi ni Olucia na siya si Henbritz Drought, ang Vice Commander ng Order. Dagdag pa rito, hinamon ni Henbritz si Master Beryl sa isang duelo at agad na pumayag si Olucia dahil magandang pagkakataon ito para turuan ng leksyon ang mga batang ito. Dahil dito, napilitang pumayag si Beryl.
Nang magkaharap sina Master Beryl at Henbritz, nagtaka ang ibang estudyante kung mananalo nga ba siya, dahil hindi pa nila ito nakikitang lumaban. Tinawag pa nila siyang matandang lalaki na wala namang maituturong mabuti. Sa kabilang banda, inakala ni Henbritz na dinala lang si Beryl ni Olucia dahil dati niya itong master. Akala niya'y kupas na ang galing ni Beryl at matanda na lang ang natira. Ni si Beryl ay wala ring kumpiyansa sa sarili, pero umaasa siyang hindi siya matatalo ng kaiyahiya upang hindi mapahiya si Olucia. Pagsimula ng duelo, sumugod si Henbritz kay Beryl at ginugol nito ang oras sa pagdepensa at pag-unawa sa estilo ng batang kalaban. Nakita ito ng mga estudyante at inakalang malapit nang matapos si Beryl. Ngunit nagkaroon ng pagkakataon si Beryl at nakailag sa isang atake ni Henbritz at tinamaan ito sa baba. Kahit nagawa ito, nag-alala pa rin siya na baka wala siyang naidulot na pinsala, ngunit may gana pa ring manginsulto si Henbritz. Muling naghanda ang dalawa at nagpatuloy sa duelo. Matapos ang matinding labanan, ginamit ni Henbritz ang kanyang makapangyarihang pamatay na galaw para tapusin si Beryl. Akala ng lahat tapos na si Beryl, pero naunawaan na nito ang galaw ni Henbritz. Nang ibagsak ang atake, mabilis na nakailag si Beryl at tinamaan si Henbritz sa likod gamit ang espada. Lubos itong ikinagulat ni Henbritz. Sumuko siya at pinuri ang pambihirang galing ni Beryl. Humiling pa siyang turuan siya ni Beryl ng teknik na ginamit niya para makaiwas. Ngunit siniguro ni Beryl na darating din sila roon. Kinagabihan, nagsama-sama silang lahat para magdiwang sa pagkakahirang kay Beryl. Habang nagiinuman, humingi ng paumanhin si Henbritz sa kanyang kabastusan ngunit hindi ito big deal para kay Beryl. Naniniwala siyang tama lang na subukan ang kakayahan ng isang magiging guro. Samantala, patuloy ang pang-aasar ni Olucia kay Henbritz, sinasabing malakas talaga si Master Beryl at kumpiyansa siya sa kakayahan ng kanyang master. Samantala sa dating bahay ni Beryl, nakipagkita ang kanyang master kay Randreed na natuwa dahil nakatulong siyang mailabas si Beryl sa mundo. Inamin niyang wala pa siyang nakilalang mas magaling na swordsman kaysa kay Beryl. At masaya ang kanyang master na magkakaroon na ng pagkakataon si Beryl na makita ang mundo sa labas. Kinaumagahan sa Knights Academy, nagsimula na agad ang mga batang mag-aaral sa ilalim ng bagong coach na si Beryl. Maingat niyang inoobserbahan ang posture, tindig, at estilo ng atake ng bawat isa. Tinuturo ang mga pagkakamali nila at ipinapakita kung bakit siya ang piniling espesyal na instructor. Ipinapakita niya kung paano basahin ang galaw ng kalaban at nagbibigay ng maliliit na kaalaman na maaaring maging kapaki-pakinabang sa maraming sitwasyon. Kahit naniniwala siyang hindi ganoon kagaling ang kanyang mga payo, nakikinig pa rin ang lahat ng nakanganga, parang may narinig silang mensahe mula sa langit. Patuloy siyang nagtuturo sa mga estudyanteng sabik matuto. At matapos ang masigasig na araw ng pagtuturo, palabas na siya ng training room nang salubungin siya ni Henbritz at pasalamatan sa kanyang mga naging ambag. Ang dating estudyante ni Beryl na si Kuryuni ay dali-daling lumapit matapos siyang makita at tinanong kung libre siya ngayong hapon dahil gusto niyang ipasyal si Beryl sa kabisera, iniisip na hindi ito gaanong pamilyar sa lugar. Inamin ni Beryl na ang ginagawa lang niya ay dumating ng maaga tuwing umaga at umuwi agad pagkatapos ng trabaho. Narinig ito ni Henbritz at sumang-ayon kay Kuryuni, hinihikayat si Beryl na sumama. Kaya pumayag na rin si Beryl at tumakbo si Kuryuni para magbihis para sa di-opisyal nilang date. Samantala, masaya si Beryl na unti-unti na siyang nasasanay dito kahit isang linggo pa lang siyang instructor. Sa kabilang banda, si Olucia ay kasalukuyang nasa pagpupulong kasama ang mga nakatataas upang talakayin ang mga plano ng Liberian Order para sa susunod na panahon. Napaniwala niya ang mga ito sa kanyang mga inisyatiba at tiniyak din sa kanila ang tungkol sa espesyal na instructor na si Beryl, sinasabing lampas ito sa lahat ng inaasahan. Pagkatapos ng pulong, tumingin siya sa bintana habang puno ng iniisip, karamihan ay tungkol kay Beryl at sa kalagayan nito dahil obsessed siya rito. Ikinwento niya kung bakit niya pinilit na alisin si Beryl mula sa liblib na baryo nito, at inalala ang panahong lumipat sila ng kanyang mga magulang sa katabing bayan ng baryo ni Beryl. Minsang bumisita sila sa dojo ni Beryl matapos makarinig ng magagandang bagay tungkol dito. Nang makita si Olucia, hinikayat ni Beryl siya at ang kanyang mga magulang na ipasok siya upang matutong ipagtanggol ang sarili. Dahil hindi tulad sa mga syudad, delikado ang mga rural na lugar dito. Si Olucia, na siguro ay nasa 10 taong gulang pa lang noon, at si Beryl na mukhang matanda na rin, ay unang nagkakilala. Ngunit naging mabait at mapagpakumbaba si Beryl kaya agad siyang pumayag na mag-aral sa dojo nito. Nagsimula siya sa pag-eensayo ng pagharang sa ilalim ng gabay ni Beryl at natutong gumalaw ng mahusay, isang katangian ng isang bihasang mandirigma.
Hindi maganda ang kanyang balanse, mas lalo ang lakas, pero unti-unting gumaling siya at lumakas pa kaysa sa kanyang karibal na si Randid na ngayon namumuno na sa dojo. Ang tanging nagpapalakas ng loob niya ay ang papuri ni Beryl kahit sa maliliit na bagay, at palagi niyang inaabangan ang oras ng ensayo. Nang matutunan niyang hawakan ng maayos ang kanyang espada, pinas siya ni Beryl na subukan ang kanyang kakayahan at nakipagsimula siyang laban sa kanya. Nang humanda si Beryl, nalito si Olucia at hindi makakita ng butas upang umatake. Nagtaka siya ngunit pinili pa ring umatake, pinigilan siya ni Beryl at nabitawan niya agad ang espada. Kahit natalo, pinuri siya ni Beryl sa kanyang natural na instincts at sinabing tama ang timing ng kanyang pag-atake, di tulad ng iba na basta na lang sumusugod. Lumipas ang mga araw ng kanyang pagsasanay at minsang nagkaroon ng mock tournament sa pagitan ng dojo ni Beryl at ng dojo ng kalapit na bayan. Ipinakita ni Olucia ang kanyang talento at gumalaw ng parang balahibo. Tinalo niya ang kanyang mga kalaban ng madali. Matapos nilang durugan ang Calabang Dojo, tinanong ni Olucia sa pagbabalik nila kung masyado ba silang malakas. Binanggit pa niyang tinalo rin mismo ni Beryl ang punong instructor ng kabilang dojo. Ngunit sinabi ni Beryl na hindi siya malakas. Ang ikinainis niya ay ang pagkahumaling ni Olucia sa panalo imbes na sa tunay na layunin, ang matutong ipagtanggol ang sarili. Biglang napansin ni Olucia na nawawala ang kanyang hair clip at naisip na naiwan niya ito sa kabilang dojo. Bumalik siya roon mag-isa. Pagkapasok niya, lumitaw ang ilang lalaking estudyante mula sa anino at ang isa sa kanila ay may hawak ng kanyang hair clip. Sinubukan niya itong kunin ngunit inihagis ito sa likod at sinabihang kunin iyon kung may tapang siya. Kinutya siya ng mga ito, sinasabing kahit manalo pa siya sa mock duel, sa totoong laban ay hindi niya sila matatalo. Nanatiling kalmado si Olucia at hindi pinatulan ang walang saysay na laban, ngunit inatake pa rin siya ng isa. Sa kabutihang palad, dumating si Beryl sakto sa oras, tinanggap ang atake, at agad na dinasarmahan ang lalaki. Pinulot niya ang hair clip ni Olucia mula sa sahig. Dumating din ang punong instructor ng dojo na kasing init ng ulo ng kanyang estudyante, ngunit sa halip na makipagtalo, lumuhad ito kay Beryl, humingi ng tawad at nagmakaawang palampasin ang ginawa ng kanyang estudyante. Hindi inisip ni Beryl na kinakailangan pa ang ganoong kilos at agad niyang niresolbo ang problema bago umalis kasama si Olucia. Patuloy na nakatitig si Olucia sa kanyang hair clip habang nakararamdam ng guilt dahil nasaktan ang kanyang master dahil sa kanya. Sinisi niya ang sarili sa lahat ngunit ipinahiwatig ni Beryl na wala siyang kasalanan. Ang totoo ay ang sariling kapabayaan niya ang dahilan kung bakit niya pinayagang mag-isa si Olucia sa isang mapanganib na lugar. Gayunpaman, masaya siya na naging maayos ang lahat at sinabi kay Olucia na kalimutan na iyon. Bilang isang bata, halatang traumatized si Olucia sa halos nangyari at nagsimulang umiyak nang hindi mapigilan. Dahil walang karanasan si Beryl sa pag-aalaga ng mga bata, sinubukan niya siyang aliwin sa pamamagitan ng pag-aalok ng kwek-kwek at iba pang bagay ngunit patuloy pa rin ang pagluha nito. Ang insidenteng ito ang lalong nagpakatatag kay Olucia sa isip. At habang nagpapatuloy siya sa kanyang pagsasanay, naging bihasa siya at sa kalaunan ay nablock at natalo si Beryl sa isang mock duel. Nang wala nang maituturo pa si Beryl sa kanya, opisyal niyang ginraduate si Olucia mula sa kanyang dojo at binigyan siya ng espada bilang graduation gift. Bagamat naniniwala si Olucia na malayo pa siya sa antas ni Beryl, tinanggap niya ang desisyon nito at kinuha ang espada kahit pa sinasabi ng kanyang puso na huwag siyang umalis. Pagkaalis sa anino ni Beryl, sumali si Olucia sa Liberian Order upang ipakita sa mundo na walang kapantay ang galing ng kanyang master sa espada. Pagkatapos pumasa sa entrance exams na may mataas na marka, pinatunayan niya ang kanyang antas hindi lang sa pamamagitan ng pagtalo sa ibang aplikante kundi pati na rin sa mga taga-suri, na nagpa-realize sa kanya na kung sila nga ay hindi siya matalo, lalo na ang kanyang master. Alam niyang walang kamalay-malay si Beryl sa sarili nitong galing. Kaya siya na mismo ang nagdesisyong ipakita sa mundo kung sino ang tunay na master swordsman. Bitbit ang layuning iyon, nagsumikap siya hanggang umabot sa ranggong commander at nagtagumpay ng malaki sa proseso. Fast forward sa kasalukuyan, sapat na ang kapangyarihan ni Olucia upang maging isang instructor. 10 taon na ang lumipas mula nang iwan niya ang dojo, na ayon sa tansya ay mga 20 taong gulang na siya ngayon, at si Beryl ay technically isa pa ring manyok. Pero sa kanyang depensa, hindi naman siya ang habol ng habol sa mga babae. Ang mga babae ang patuloy na naaakit sa kanya. Ngunit gayunpaman, nasaksihan ni Olucia ang laban ni Beryl kay Henbridge at napagpasyahan niyang mas lalo pang tumindi at tumalas ang galing ni Beryl. Naniniwala siyang mas nararapat si Beryl sa mas mataas na posisyon kaysa sa pagiging special instructor. May ilan na nagsasabing sobra na siya, pero hindi siya sang-ayon.
Kaya nagtungo siya sa training room ni Beryl upang ibigay ang hindi pa isiniwalat na balita. Sa kasamaang palad, nakaalis na si Beryl ayon kay Henbritz na nagsabi rin kung gaano siya humanga sa kaalaman at pananaw ni Beryl kanina. Tinanong ni Olucia kung bumalik na ba si Beryl sa nayon ngunit sinabi ni Henbritz na sinamahan siya ni Kuryuni para ipasyal sa kabisera. Pagkarinig nito, nakaramdam ng selos si Olucia dahil plano rin niyang gawin iyon bilang isang date at ngayon ay medyo inis siya na aksidenteng ninakaw ni Kuryuni ang kanyang ideya. Lumipat ang eksena sa mataong pamilihan ng kabisera kung saan kasalukuyang namamasyal si Beryl kasama si Kuryuni. Nasa kanlurang bahagi sila ng syudad, dahil iyon ang paborito ni Kuryuni, ngunit hindi yun trip ni Beryl. Gusto niyang puntahan ang hilagang bahagi kung nasaan ang mga tourist spots gaya ng palasyo at simbahan. Bilang tugon, sinabi ni Kuryuni na mga matandang galing probinsya lang ang nagpupunta sa mga ganoong lugar at aksidenteng nasaktan ang damdamin ng ating kaawa-awang binata. Sa sandaling iyon, tumakbo si Fussell, isa pang estudyante ni Beryl, papunta sa kanya. Sa una, hindi siya nakilala ni Beryl kaya nagkunwaring emo si Fussell na halatang nalungkot. Para maalala siya, ipinakita niya ang espadang regalo ni Beryl noong graduation niya, at doon lang niya naalala na isa rin pala siya sa kanyang mga estudyante na nagtapos sa dojo. Pagkaraang mag-isip ng isang minuto, naalala rin niya ito at humingi ng paumanhin sa hindi pagkakilala, sabay sabing malaki na ang ipinagbago nito. Binanggit ni Fussell na sabay silang nagsanay ni Kuryuni noong sila ay mga estudyante ni Beryl at 5 taon na ang lumipas mula nang siya ay graduate. Proud si Kuryuni sa kanyang kaibigan at masiglang sinabi kay Beryl na si Fussell na ngayon ang star ng Magic Corps, ibig sabihin ay isa siyang bihasang mage at swordsman. Tinanong ni Kuryuni si Fussell kung anong ginagawa niya sa merkado at sumagot si Fussell na pumunta siya upang bumili ng mga gamit pang magic. Ipinakita niya kay Beryl ang isang artifact bilang halimbawa, isang bagay na kayang mag-produce ng fire magic. Ayon kay Fussell, kahit sino ay pwedeng gumamit ng mga artifact na ito, pero sobrang mahal nila at tiyak hindi kayang bilhin ng karaniwang tao. Ngunit ipinahayag ni Fussell na hindi niya kailangan ng mga ganoong gamit, ipinakita niya ang kanyang kakayahan na mag-cast ng magic spells nang walang kahirap-hirap. Ayon kay Beryl, kakaunti lang ang mga tao sa mundong ito na talagang pwedeng maging wizard, kaya't naisip niya kung gaano karaming pagsusumikap ang inilalaan ni Fussell upang maging mage. Ipinagmamalaki niya siya, kahit na medyo naguguluhan siya sa ideya na baka iniwan na ni Fussell ang kanyang swordsmanship, pero hindi yata iyon ang kaso. Napahiya siya nang biglang agawin ng isang magnanakaw ang pitaka ng isang matandang babae at si Fussell, nang hindi na kailangang mag-isip, ay pinuno ang kanyang espada ng mana at nahuli ang magnanakaw ng madali. Ginamit niya ang sword magic, pinagsama ang kanyang swordsmanship at magic, kaya't naging isang natatanging mage siya. Nagpasalamat si Beryl sa kanya nang hindi masyadong ipaliwanag kung bakit, pero malinaw na magaan ang kanyang pakiramdam at natuwa siyang makita na hindi iniwan ni Fussell ang landas ng espada. Bilang isang taga-bukid, nagising si Beryl bago mag-umaga kinabukasan at naglakad-lakad ng maaga habang kumakain ng tinapay. Nang makita niya ang isang taong kaina hinala na naglalagi sa isang eskinita, isang babaeng karakter na naman. Ano kayang sorpresa? Ipinakilala niya ang sarili bilang si Lucy Diamond, ang komandante ng Magic Corps. Mabuti na lang at hindi siya isa sa mga estudyante ni Beryl. Dahil sa kakaibang maliit na taas ni Lucy, inisip ni Beryl na baka isang batang nagkukunwaring isang mahalagang tao. Inalok pa niyang samahan siya pauwi dahil akala niya ay nawawala siya. Dahil dito, labis siyang nagalit at kailangang patunayan ang sarili. Agad niyang pinatawag ang apoy mula sa kanyang kamay, kaya't pinilit ni Beryl na seryosohin siya. Nang matiyak na, pinayagan niyang makisama siya sa kanyang umagang lakad, at doon ipinaliwanag ni Lucy kung bakit siya lumapit sa kanya. Ayon kay Lucy, hindi tumigil si Fussell sa pagmamalaki sa kanya pagkatapos ng kanilang pagkikita kahapon kaya't ito ang nagpasik kay Lucy na makita kung ganoon nga kalakas si Beryl tulad ng sinabi ni Fussell. At ngayon, dinala siya ni Lucy sa isang arena ng laban upang subukan ang buong lakas niya laban sa isang mas matinding kalaban kaysa sa mga karaniwang laban. Pagkatapos ng lahat, hindi palaging may ganitong pagkakataon. Hinagis ni Lucy ang isang pagsabog ng apoy kay Beryl, ngunit habang iniiwasan niya ang kanyang atake, napagtanto niyang may magaling na reflexes ang matandang ito. Napagtanto naman ni Beryl na ang matandang babae sa katawan ng bata ay hindi rin nagbibiro, kaya't iginuhit niya ang kanyang espada, handang protektahan ang sarili sa walang saysay na laban na ito.
Sinubukan niyang makipag-usap kay Lucy, sinasabi na hindi siya kasing lakas ng akala niya, at walang dahilan para pahabain pa ito. Ngunit nais ni Lucy na malaman ang kanyang lakas ng siya mismo, kaya't muli niyang ipinapalabas ang kanyang mga apoy, na kaunti lang ang naiwasan ni Beryl. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang elemento ng mahika sa yelo at nagpapalabas ng malalaking bato ng yelo sa kanya, na lahat ay pinutol niya ng walang kahirap-hirap. Napagtanto ni Lucy na si Beryl ay talagang malakas, at papalapit na siya para ilabas ang kanyang susunod na atake. Nakita ni Beryl ito bilang isang pagkakataon at mabilis na nilapitan siya, may layuning patumbahin siya nang hindi siya nasasaktan. Bago pa man siya makapansin, napakalapit na ni Beryl. Ngunit habang papalapit siya upang itama siya gamit ang pang-ibaba ng espada, wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang apoy na mahika sa sarili upang itaboy siya. Ngunit sa nakakagulat na paraan, hindi man lang nasunog ang kanyang mga damit at muling inatake si Beryl ng apoy na parang meteor. Iiwasan lahat ni Beryl ito habang muntik na siyang mawalan ng balanse. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makipaglaban sa isang mangkukulam at malinaw na wala siyang karanasan. Patuloy na pinapalitan ni Lucy ang kanyang mahika mula sa apoy at yelo, at kapag nasanay na si Beryl sa mga ganitong atake, ginamit niya ang isang kidlat na spell upang pigilan siya sa paglapit. Habang nasa malayo si Beryl, naging seryoso si Lucy at naghanda para sa isang hakbang na madilim at nakakatakot, kaya napagtanto ni Beryl na kung siya ay tinamaan ng susunod na atake ni Lucy, hindi niya makikita ang araw. Ngunit bago pa man mailabas ni Lucy ang kanyang pinakamalakas na atake, tumigil siya dahil kontento na siya sa kanilang laban. Higit pa, ayaw niyang maging minsmi si Beryl kaya't pinigilan niya ang sarili. Sa anumang kaso, nakita niya ngayon kung bakit tinitingala ni Facel si Beryl. Ngunit hindi iniisip ni Beryl na siya ay malakas o anuman, sinasabi na kahit na maghapon siya magtrabaho sa pagsasanay, hindi pa rin niya kayang talunin ang kanyang ama. Ngunit iniisip ni Lucy na nagpapakumbaba lang si Beryl at tumawa. Napagtanto niyang inistorbo niya siya ng walang dahilan sa buong oras na ito. Ngayon na sila ay maayos na nagpakilala, inanyayahan siya ni Lucy na dumaan sa kanyang Magic Institute tuwing gusto niya, nangako siyang babawi sa ginawa niyang kalokohan. Pumayag si Beryl kahit na sinabi niyang wala siyang dahilan para pumunta roon dahil wala siyang mahikang talento. Habang umaalis si Lucy, binigyan siya ni Beryl ng babala na kapag natutunan niyang magbagong magic spell, muling pupuntahan siya ni Lucy upang subukan ito sa kanya. Nang maglaon, sa Liberian Order, nakatagpo si Beryl kay Facel na dumaan sa negosyo mula sa Magic Corps upang maghatid ng mga potion para sa Liberian Order. Tuwa si Beryl na nakikita niyang ginagamit ng mga kabalyero ang mga potion ng mahika at sinabi niyang ginagamit niya ang herbal na potion dahil hindi siya kayang bumili ng magagandang potion. Pag-uusapan, nais ni Facel na ibigay kay Beryl ang isang bote ng potion ng mahika ngunit hindi ito matatanggap ni Beryl dahil iniisip niyang masyado itong mahal para ibigay sa isang walang kwentang tao katulad niya. Ngunit nais ni Facel na tanggapin niya ito bilang paumanhin mula kay Lucy para sa ginawa nito sa kanya kaninang umaga. Tinanong ni Beryl si Facel kung ang batang babaeng iyon ay siya ang commander ng Magic Corps. Sumagot si Facel ng oo at sinabi na ginagamit ni Lucy ang mahika upang magmukhang bata at sobrang tanda na hindi na alam ng mga buhay na tao kung anong edad ang tunay na mayroon siya. Sa anumang kaso, humingi ng paumanhin si Facel kay Beryl dahil iniisip niyang siya ang may kasalanan sa lahat dahil siya ang nagsabi kay Lucy tungkol sa kanya. Sinabi ni Beryl na huwag mag-alala tungkol doon. At upang mabawasan ang pakiramdam ng pagkakasala, tinanggap niya ang potion mula sa kanya. Sinabi ni Beryl kay Facel ang kanyang karanasan, sinasabi kung gaano siya natakot nang patuloy siyang inaatake ni Lucy ng apoy at yelo, na parang papatayin siya kung magkamali siya. Sinabi ni Facel na espesyal si Lucy dahil ang mga karaniwang mang-uukit ng mahika ay hindi kayang magsagawa ng mahika tulad niya. Dumating si Olucia, nagpapasalamat kay Facel sa paghatid ng mga potion at sinabi niyang ihulog na lamang ang mga ito sa storage room. Pagkatapos umalis si Facel, dinala ni Olucia si Beryl upang makipagkita kay Lysandra, na nais na tulungan siyang magturo sa mga bagong adventurer sa kanyang guild. Ipinakita niya kay Beryl ang nakasulat na kahilingan mula mismo sa guildmaster. Ngunit unang tinanong ni Beryl kung anong klaseng pagsasanay ang inaasahan niyang ibigay. Nang malaman na siya ang magiging responsable sa pagsasanay upang maghanda para sa pag-salvage ng mga dungeon at pagharap sa mga emerhensya, naalala ni Beryl ang panahon noong kabataan niya nang maglakbay siya sa isang dungeon mag-isa, umaasang makakakita ng mga yaman sa loob, ngunit tumakbo siya palabas matapos matalo ng isang halimaw. Kaya't itinuturing niya ang mga dungeon na mapanganib, hindi niya nalalaman na ngayon ay malakas na siya upang mag-isa ang pinakamahirap na mga dungeon. Kaya't tumanggi si Beryl dahil ayaw niyang magdusa ang mga batang adventurer ng parehong kapalaran tulad ng sa kanya.
Ngunit iginiit ni Lysandra na kung siya ang magtuturo sa mga bagong adventurer, magiging bihasa at sapat na kompetent sila upang hindi masaktan. Upang kumbansihin si Beryl, sinabi ni Lysandra na makipag-usap muna siya sa Guildmaster at sinabi ni Olucia na magpatuloy siya dahil walang mga restriction para sa mga special instructor. Kaya't nagpunta si Beryl sa Adventurers Guild kasama si Lysandra kung saan nakita niya si Lucy na nakaupo sa opisina ng Guildmaster, na isa palang matagal ng kaibigan ng Guildmaster. Hindi siya pinansin ni Beryl at tumingin na lamang sa Guildmaster na si Nidus, isang matandang lalaki na may mga peklat ng digmaan sa kanyang mukha. Tinanggap ni Nidus si Beryl at niyakap siya, sinabing nagtitiwala siya sa kanya dahil ang kanilang pinakahalagang adventurer, si Lysandra, ay nagpatibay sa kanya. Nilinaw ni Beryl na hindi pa siya nakakapagdesisyon. Ngunit si Nidus at Lucy ay sobrang dominado kaya't walang magawa si Beryl kundi sumang-ayon. Sinabi ni Nidus kay Beryl na itanong kay Megan, ang kanyang assistant, ang mga detalye ng trabahong ito. Ngunit bago pa man siya opisyal na matanggap, humarap si Megan at tinanong si Beryl kung paano niya maipagkakatiwala ang isang baguhan na walang record ng anumang raid sa mga dungeon upang magturo kung paano mag-raid sa mga dungeon. Tuwang-tuwa si Beryl sa pagpapakita ng kawalang galang sa kanya dahil nais niyang lumabas na sa trabaho na ito. Ngunit sila Lysandra at Lucy naman ay nainis. Ang nais ni Megan ay makita si Beryl na makipaglaban kay Lysandra upang patunayan kung siya ba ay kasing kompetent ng dalawang babae na nagsasabing siya ay bihasa. Siyempre, hindi nais ni Beryl na makipag-away sa ganitong problema sa kanyang edad, ngunit ang buong grupo ay nagpumilit kaya't hindi na siya nakatanggi sa kanila habang papunta sila sa lugar ng laban. Lahat ay excited na malaman at makita kung paano magtatapos ang laban. Kilala nilang lahat si Lysandra bilang isang mahusay na gold-ranked adventurer na nakaranas na ng maraming pakikipagsapalaran. Sa kanyang edad, siya ay may matinding talino at kakayahan. Nakita ang kasiyahan ng lahat sa laban, si Beryl ay nag-aalala. Tulad ng dati, iniisip niyang hindi siya karapat-dapat makipaglaban sa isang tao tulad ni Lysandra at kahit manalo. Kung tatanungin ako, sa tingin ko hindi niya nais manalo sa laban. Ayaw niyang makuha ang trabahong iyon. Kaya't ang pagkatalo sa laban ay magpapadali sa kanyang layunin. Sa kabilang banda, si Lysandra ay sobrang excited na makipaglaban sa kanyang guro. Inaasam niya ang araw na iyon sa buong buhay niya, at sa bawat araw ng kanyang buhay, pinahahalagahan niya siya sa lahat ng mga bagay na ginawa niya para sa kanya. Habang malalim ang kanyang mga iniisip, naalala niya ang unang araw na nakilala niya si Beryl. Sa araw na iyon, siya ay naglalakbay kasama ang kanyang mga magulang patungo sa isang bagong lugar. Masaya silang lahat sa paglalakbay dahil may dala silang mga prutas na kung maibebenta ay magpapadali sa kanilang pag-aayos. Habang nagsasalita sila ng masaya, isang halimaw ang sumalakay sa kanila. Alam ng kanyang mga magulang na wala silang pag-asa na makaligtas sa laban. At sa ganitong pagkakataon, ang pinakamabuting magagawa nila ay tiyakin na ligtas ang kanilang anak. Inihagis nila siya sa isang kanal at ipinikit niya ang kanyang mga mata, inaasahang makikilala ang kanyang tagapagligtas. Hindi siya nakatagpo ng tagapagligtas sa langit, ngunit nakatagpo siya ng isa sa lupa. Tulad ng mabuting Samaritano, si Beryl ay nagpasya na siya ang mag-aalaga sa kanya at inihatid siya pauwi. Inalagaan niya siya hanggang magising. Nang magbukas ang kanyang mga mata, binigyan siya ni Beryl ng pagkain at tinanong tungkol sa kanyang mga magulang, nagtataka kung bakit siya mag-isa roon. Ang tanong na iyon ay hindi niya gustong sagutin. Na-trigger nito ang kanyang alaala tungkol sa nangyari at nagsimula siyang umiyak. Iniwan siya ni Beryl at ilang araw pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga magulang na hindi pa siya handa magsalita at kailangan nilang maghintay. Kalaunan, bumangon siya at nagsimulang kumain kasama nila ngunit hindi pa rin siya nakipag-usap sa kanila sa bahay. Isang umaga, maaga siyang nagising at nakita si Beryl na nagsasanay sa labas ng bahay. Napansin siya ni Beryl at inalok siyang sumali. Sumali siya at nagsanay sila ng magkasama sa mga sumunod na araw. Nagsanay siya kasama siya. Nang magbukas si Beryl ng kanyang training center, pinanood niya habang bawat estudyante ay excited na pumasok upang magsanay. Nakita siya ni Beryl at tinawag siyang lumapit. Sumali siya sa klase noong araw na iyon. Isang araw, nakita siya ni Beryl na nagsasanay at napansin niyang mabilis siya. Sinabi niya sa kanya na kaya niyang gumamit ng twin swords. Iyon ang simula ng paggamit ni Lysandra ng twin swords. Sa kasamaang palad, siya ay inampon ng bagong mga magulang at kailangang umalis. Umiiyak siya sa daan dahil gusto niyang manatili roon magpakailanman ngunit siya ay magiging abala. Ilang taon ang nakalipas, naging gold-ranked adventurer siya. Naglakad siya kasama ang isang kaibigan na nagtanong kung bakit niya pinili maging adventurer. Sinabi niyang gusto niyang makita ang mundo.
Inatake sila ng ilang miyembro hanggang habang papunta sila at bago makapagsalita ang kaibigan niya, tumalon siya at pinutol sila sa gitna. Inisip niya ang pangunahing layunin niya sa pagiging nandun. Ang unang dahilan kung bakit siya naging adventurer ay upang matiyak na walang ibang makakaranas ng masamang kapalaran na naranasan niya. Samantalang ang pangalawang dahilan ay upang ipagmalaki ang kanyang guro. Sa kasalukuyan, nandyan siya sa larangan kasama ang parehong guro, nakikipaglaban sa kanya. Iniisip niya kung gaano siya kabangag na ipakita sa kanya kung gaano siya kagaling. At sinabi niya na 20 taon na mula nang iniwan niya ito. At ngayon, malalaman niyang mahusay siyang nagsanay. Yumuko siya upang magbigay galang bago magsimula ang laban, kagaya ng itinuro sa kanya sa paaralan ng guro. Napansin ng guro na hindi pa niya nakakalimutan ang mga aral na ibinigay niya at natuwa siya. Nakita niya ang kanyang kagalakan at nagpasya na kahit nais niyang tanggihan ang laban sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya, siya ay masaya na makipaglaban at handang ibigay ang lahat kaya't kailangan din niyang ibigay ang lahat. Nagsimula ang laban. Lumipad siya ng kasing taas ng langit at tumalon sa kanya gamit ang kanyang mga twin swords. Iniiwasan ng guro ang atake. Labanan siya ng paulit-ulit at iniiwasan niya ang mga ito. Isang bagay na hindi niya maitatanggi ay mabilis siya. Ang bilis niya ay katulad ng kay Ronoroa. Natutuwa siya na nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay dahil kung hindi siya nagsanay, hindi siya magiging ganoon kagaling. Ngunit napansin niya ang isang pagkukulang sa atake niya at nagpasya siyang gamitin iyon upang manalo. Inatake siya sa unang pagkakataon gamit ang espada upang hawakan ang kanyang kaliwang kamay. Nang mawalan siya ng balanse, ginamit niya ang kanyang paa upang itulak siya mula sa sahig. Nahulog siya at nanalo ang guro. Hinawakan niya ang kamay upang tulungan siyang tumayo at pinahahalagahan niya siya sa pakikipaglaban sa kanya. Ang mga nanunood ay pumapalakpak para sa kanya dahil alam nila na hindi madali manalo laban kay Lysandra. Dumating si Nidus doon at pinuri siya sa pagtanggap sa kanilang trabaho at humingi ng paumanhin si Megan sa kanya sa unang pagkakataon dahil sa pagdududa sa kanyang kakayahan. Pinahahalagahan niya ang kanilang magagandang komento tungkol sa kanyang kasanayan ngunit galit siya na hindi niya matanggihan ang trabaho. Umalis siya kasama si Lysandra para sa pakikipagsapalaran at nakatagpo siya ng 3 adventurer na magiging guro niya. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang si Porta, Midris, at Sarlikats. Pagpasok nila sa dungeon, nakita ni Sarlikats ang 6 na monsters na dumarating sa kanyang magic notifier. Agad siyang tumalon upang makipaglaban sa kanyang mga kasamahan. Habang pinapanood silang maglaban, natuwa si Beryl na hindi siya kailangang gumawa ng marami dahil hindi naman sila masama. Sana ay tama siya. Sa loob ng ilang segundo, na-clear nila ang lahat ng monsters sa dungeon. Magpapatuloy silang lumabas ngunit nag-aalala sila Sandra. Sinabi niyang ito ay dungeon na dapat maraming monsters, ngunit nagulat siya na kakaunti lang. Ang kanyang mga hinala ay tama. Biglang ang notifier ni Sarlikats ay nagtangkang magbigay ng alerto tungkol sa isang monster ngunit agad itong nasira. Iyon ang nagpapaliwanag kung gaano kalakas ang monster. Sumigaw siya kay Porta na malapit na sa pintuan upang tumakbo, ngunit huli na dahil ginamit ng monster ang dulo ng kanyang daliri upang itulak si Porta at siya ay nasaktan. Ang monster ay umungol ng malakas na parang yumanig ang kanilang mga paa sa sahig. Nakilala ni Lysandra ang monster bilang isang espesyal na disenyo ng target na tinatawag na Xenograble. Napagtanto niyang iyon ang dahilan kung bakit wala ang mga low-level monsters sa dungeon. Tumayo si Beryl sa harap ng monster upang makipaglaban dito. Si Beryl ay nangiinis sa kanyang kapalaran dahil nakatagpo sila ng isang makapangyarihang halimaw dito sa unang araw ng kanyang trabaho. Tinanong niya si Surina kung mayroon siyang mga potion at tumango si Surina. Nagalak si Beryl nang marinig iyon at naisip niya na habang pinipigilan ni Surina ang halimaw, maaari niyang gamutin ang sugatang baguhang adventurer. Inabot niya ang kanyang kamay patungo kay Surina at humingi ng potion, ngunit akala ni Surina na hinihingi siya nitong magsama ng potion kaya ginawa niya iyon at sinabi kay Beryl na sumasang-ayon siya sa kanya at mas mabuti kung siya, isang master, ang makipaglaban sa halimaw. Agad siyang tumakbo papunta sa batang lalaki upang iligtas siya at naguluhan si Beryl. Ngunit wala siyang oras para linawin ang kalituhan dahil inatake siya ng Griffin at mabilis siyang nakaiwas. Inayos ni Beryl ang kanyang posisyon, napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi makipaglaban sa halimaw. Patuloy siyang inaatake ng Griffin gamit ang mga pangil nito at siya'y unti-unting natutulak pabalik habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Bigla siyang nakakita ng butas at tinamaan ang paa ng halimaw, ngunit matigas at hindi napuputol ng espada niya. Napagtanto niya na mamatay siya kapag kahit isang atake ng halimaw ay tumama sa kanya.
Patuloy siyang tinutulak pabalik ng halimaw at pagkatapos ay nadi-distract si Beryl nang makita niyang bitbit ni Sur Ina ang sugatang batang lalaki papunta sa kuweba. Tinamaan siya ng halimaw, itinapon siya at nasugatan ang kanyang braso. Nagdesisyon si Beryl na baguhin ang estratehiya at sumugod ng diretsyo sa Griffin ngunit huminga ito ng isang fireball na muntik nang tumama sa kanya. Susunod, nagdesisyon si Beryl na lapitan ang halimaw mula sa gilid ngunit humarap ito at ginamit ang buntot nito bilang isang mabigat na whip na nagpabalik sa kanya. Ngunit pinigilan ni Beryl ito at pinutol ang buntot ng halimaw kaya't ito ay naging labis na galit. Huminga muli ang Griffin ng fireball at agad siyang tinamaan ng buong lakas nito at itinapon siya sa kagubatan. Sa isang paraan, nakalipat si Beryl sa likod ng Griffin ngunit bigla itong lumipad at sinira ang sound barrier habang sinusubukan siyang itapon mula sa likod nito. Mahigpit na kumapit si Beryl at sa huli, ibinalik siya ng halimaw sa simula ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nag-atubiling gamitin ang buong lakas nito. Gumamit ang Griffin ng domain expansion at ginawang lava ang lupa sa ilalim nito kaya't napilitan si Beryl na umatras. Gayunpaman, umabot ang lakas ng Griffin sa kuweba kung saan nagtatago ang mga baguhang adventurer at natagpuan nilang naglalaro sila ng isang mataas na pusta na laro ng langit-lupa. Nang marinig ni Beryl ang isang babae na sumisigaw, napagtanto niyang hindi na siya pwedeng maghintay pa. Tumakbo siya sa ibabaw ng lava at inatake ang Griffin mula sa iba't ibang direksyon upang malito ito. Nagsimulang magpadala ng fireballs ang Griffin ngunit ginamit ni Beryl ang pagsabog upang magpatuloy at dahil sa dagdag na momentum, napanalunan niyang matamaan ang mata ng Griffin ngunit nabasag ang kanyang espada. Natakot si Beryl na baka ito na ang katapusan nang bigla niyang makita si Sur Ina na tumalon mula sa isang bangin at papunta sa Griffin. Pinatumba niya ang halimaw at nang hindi nag-aaksaya ng oras, pinugot ang ulo nito. Nagpasalamat si Sur Ina kay Beryl sa pagtulong sa kanya na pabagsakin ang isang S-rank na halimaw at sinabi ni Beryl na wala naman siyang ginawa. Tinanong ni Beryl ang tungkol sa kondisyon ng sugatang baguhan at sinabi ni Sur Ina na makakaligtas ito. Pagkatapos noon, nagpunta sila ni Sur Ina sa punong tanggapan ng guild at ipinakita ang patunay ng pagpatay sa isang S-rank na halimaw sa guildmaster. Hindi makapaniwala ang guildmaster na napatay nila ang isang ganitong delikadong halimaw habang pinuprotektahan ang tatlong baguhan at sinabi ni Sur Ina na lahat sila ay nakaligtas dahil kay Beryl. Hindi pa man naipapaliwanag ni Beryl sa guildmaster na si Sur Ina ang siyang tumapos ng halimaw. Nagsimula na itong magpasalamat kay Beryl at tinanong kung paano siya makakabawi sa kanya. Inalok siya nitong gawing mataas na ranggong adventurer agad, ngunit agad na tinanggihan ni Beryl ang alok na iyon dahil hindi siya interesado sa panganib ng buhay araw-araw. Pagkatapos noon, nagpadala ang guild ng isang koponan upang kunin ang katawan ng Griffin at nagpasalamat si Sur Ina kay Beryl sa ginawa niya ngayong araw. Tumanggi siyang magbigay ng labis na kredito at sinabi na nanalo sila ng walang casualty dahil nagawa niyang magdesisyon ng tama. Kinabukasan, humingi ng tulong si Beryl kay Kuryuni dahil kailangan niyang makahanap ng isang bihasang panday upang ayusin ang kanyang espada. Sumama si Olucia dahil sa selos, ngunit sinabi kay Beryl na tutulungan siyang pumili ng bagong at mas magandang espada na akma sa kanyang lakas at kasanayan. Pagdating nila sa tindahan ng panday, agad nakilala ni Beryl ang panday bilang si Boulder, isa sa kanyang mga dating estudyante. Laking gulat ni Boulder nang makita ang kanyang guro matapos ang matagal na panahon, at nagulat si Olucia na pati ang mga taong maaring ituring na mga tito ay natuto kay Beryl. Ipinaliwanag ni Beryl na si Boulder ang tanging estudyante niyang mas matanda pa sa kanya. Gusto niyang gumawa ng mas magagandang espada kaya sumali siya sa kanyang dojo upang matutunan kung paano talagang gamitin ang mga espada. Sinabi ni Beryl na natutuwa siyang makita na naabot ni Boulder ang kanyang pangarap na tindahan at nagpapasalamat si Boulder sa kanya dahil doon. Tinanong sila ni Boulder kung ano ang kanilang pangangailangan at hiniling ni Kuryuni na paigtingin ang kanyang maikling espada. Isang sulyap lang ni Boulder dito at sinabi niyang sobra na itong sira upang ayusin at dapat na lang siyang bumili ng bago. Nagulat si Olucia dito dahil hindi naman magaspang gumamit si Kuryuni ng kanyang maikling espada. Tinanong ni Beryl kung paano ito nararamdaman sa kamay ni Kuryuni at sumagot siyang magaan at komportable ito. Agad nilang naintindihan ni Boulder na hindi ang maikling espada ang tamang piliin para kay Kuryuni dahil hindi niya ramdam ang bigat ng kanyang armas. Inirekomenda niyang subukan ni Kuryuni ang isang mas malaking espada at nagustuhan ito ni Kuryuni kaya nagdesisyon siyang bilhin ito. Pagkatapos nito, nagsimulang maghanap si Beryl ng espada na akma sa kanya at iminungkahi ni Olucia na magpagawa siya ng isang customized para sa kanya. Sinabi niyang ayaw niya ng anuman na magarbo. Nasa tindahan na si Sur Ina, tulad ng dati, nagsisimula silang magbatuhan ng banat ni Olucia at sinubukan silang pigilan ni Beryl.
Tinanong ni Beryl si Sur Ina kung anong ginagawa niya doon at agad niyang inilapag ang paa ng Griffon na kanilang nahuli noong nakaraang araw sa mesa, sabay sabing ipagawa kay Boulder ang isang mahabang espada para kay Beryl mula dito. Sinabi ni Beryl na hindi niya matatanggap ito dahil siya ang pumatay sa halimaw, ngunit tumanggi si Sur Ina na pakinggan ang anumang loika. Sinabi niyang nawalan si Beryl ng espada dahil sa kanya, kaya't siya ang dapat magbigay ng bago. Sinusuportahan din siya ni Boulder, kaya sa huli ay kinailangan ni Beryl na tanggapin ang espada. Masayang-masaya si Boulder na gagawa ng espada mula sa bahagi ng isang S-rank na nilalang at humingi siya ng 1 linggo upang magawa ito ng maayos. Walang problema si Beryl doon at sinabi niyang panahon na upang umalis sila sa tindahan, ngunit tanong ni Kuryuni kung matutulungan siyang sanayin kung paano gamitin ang malaking espada ng tama. Dinala siya ni Beryl sa lugar ng pagsasanay at tinuruan siya kung paano igalaw ang espada nang hindi naaapektuhan ng bigat nito at pagkatapos ay pumunta sila sa lokal na bar upang uminom. Umalis si Beryl mula sa bar ng masaya, ngunit habang tumatawid siya ng kalye, sinubukang nakawin ng isang magnanakaw ang kanyang pitaka. Mabilis na nahuli ni Beryl ang magnanakaw ngunit binanatan siya ng magnanakaw ng isang fire spell upang makaligtas. Pumunta siya sa tagwa ng isang lokal na gang at ibinigay sa kanila ang lahat ng perang kanyang nanakaw sa araw na iyon. Nadismaya ang mga gangsters dahil ito ay mas kaunti kaysa karaniwan at nagreklamo sila na siya ay tamad, ngunit alam ng kanilang boss na hindi yun mangyayari dahil kailangan niyang kumita para sa sarili. Tahimik si Freyes sa buong pag-uusap ngunit napansin niyang nahulog ang kanyang pendant na nahulog at nakuha ni Beryl. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.